Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang buong panig ng mundo naroroon ang isang Pilipino. Good morning. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay August 21, Ninoy Day dito sa Pilipinas. Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM umusok sa galit sa natuklasang ghost project sa Baliwag, Bulacan. Ano ba naman, 55 million. Dapat 100% completed na. Aba walang nakalutang man na kahit isang pader. 60% ng pondo ng flood control projects na uwi sa kickback sa DPWH ayon kay Senator Ping Lacson. Nawasak na dike naman sa flood control project ng Mindoro, inaayos na. Panukalang mandatory drug test ni Senator Robin Padilla, tinabla ng Malacanang, unconstitutional ito. Babaeng sangkot sa pagtangay ng bag ni Comelec Chairman George Garcia na aresto na, pero yung 5 suspect pinaghahanap pa. ITCZ at low pressure area magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong sama ng panahon na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyong Isang. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 Ben FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na maaaring mag-isang bagong bagyo. At tawagin ito sa pangalang Isang sa susunod na 3 araw. Huling namataan ng LPA sa layong 855 km silangan ng Eastern Visayas. Inaasahan itong kikilos sa direksyong northwest patungong northern at central Luzon sa Biyernes o Sabado. Ang LPA na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone ang siyang magpapaulan sa Western Visayas, Negros Island, Palawan at Zamboanga Peninsula. Buenos dias, Zamboanga! Apektado rin ang ITCZ ang Metro Manila, Southern Luzon, Calabarzon, Aurora, Bicol, Mindoro, Romblon at Marinduque. Batay sa forecast ng Pag-asa, makararanas na malakas na pagbuhos ng ulan ang Northern at Central Luzon simula bukas hanggang sa Sabado dahil sa papalapit na LPA sa landmass. Ang presensya ng LPA ang magpapalakas sa southwest monsoon, magdadala ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahang lalabas ng PAR ang naturang sama ng panahon sa linggo pa bago ito magtungo ng Southern China. Target ng Metro Manila Council, patawan ng isa lamang ngunit mas mabigat na parusa ang sinumang magtatapon ng basura sa mga daluyang tubig. Ayon kay San Juan City Mayor at MMC President Francis Zamora, ipapanukala niya ito sa susunod na pulong ng mga alkalde sa Metro Manila. Bagamat ayaw pangunahan ng mga kapwa mayor, ikinukonsidera ni Mayor Zamora na isagad ang limit na 5,000 para sa penalty sa mga first offense pa lamang. Sa ating implementation at meron tayong mga punta na talaga mararamdaman nila na hindi ka talaga ako pagkapon ng basura, diba? So, again, you will not be fined if you don't go trash. Diba? So, kumbaga, pena dito kung nag-violate ka, diba? So, aralin natin yan, diba? Ayoko lang pangunahan siyempre yung mga kapwa nating mayors. But I will discuss with all of them. Aralin ko ngayon ano yung existing ordinances. Matatandaan pinaunahan ni na Mayor Zamora at MMD Chairman Romando Artes ang bayanihan sa Estero Program kahapon sa Lambingan Bridge, border ito ng San Juan at Quezon City. Pero tama ho yun, ha? Para madala. One time, big time.
Tingnan natin kung pero dapat ba pinagbulta ng 5,000. O dapat yung automatic yung kasunod 10,000 na. Para hindi na magtapon ng basura. Hayaan yung mamulubi, bastos eh. 5 pulis Caloocan ang sinibak sa pwesto matapos na arestuhin ang isang lalaki na nauwi sa pagkamatay ng kanyang anak sa leptospirosis. Ayon kay Northern Police District Director Brigadier General Jerry Protasio, kabilang sa mga inilipat sa District Holding and Accounting Section ng isang substation commander. Nahaharap ang ito sa kasong administratibo at kriminal at kasalukuyang nasa restrictive custody upang hindi na maimpluwensya ng investigasyon. Batay sa report noong July 22, inaresto naman pulis ang isang lalaki na kinilalang si Jason De La Rosa. Inakusahan ito ng shoplifting pero hindi ito nakarecord sa logbook na istasyon. Bunso nito ay hinanap ng kanyang pamilya si De La Rosa dahil upang lumusong sa tubig baha, tamaan ng leptospirosis at kalaunan ay bawian ng buhay ang anak nitong sa Leon Angelo. Lumabas din sa investigasyon na hinayaan ng mga pulis na suntukin ng isang sibilyan si De La Rosa habang nasa kanilang kustodiya, bagay na malinaw na pagpapabaya sa tungkulin. Nilinaw naman ng Caloocan Police Chief na si Colonel Joey Goforta na isolated case lamang ang naturang insidente at hindi sumasalamin sa buong hanay ng kapulisan sa lungsod. Naaresto na ang isa sa 6 na suspect na miyembro umano ng Salisigang sangkot sa pagnanakaw sa bag ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia. Nadakip ang 44 anyos na babaeng suspect na si alias Hazel. Bahagi ito na sabay bahagi ng Sapote sa Las Piñas sa pamamagitan ng follow-up at backtracking operation. Bagamat na-recover ang ninakaw na bag na naglalaman ng ID at cellphone, wala na yung cash na pag-aari ni Chairman Garcia. Natukoy na rin ang pagkakakilanlan ng 3 pang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV footage mula sa barangay. Kinilalang naturang mga individual na sina alias Romson, Alberto at June at patuloy na tinutugis ang mga ito. Magandang umaga, Pilipinas! Nagpakalat ng kapulisan ang Pasay City Police sa kahabaan ng Soto Street sa CCP Complex, Pasay City. Bunsod naman ito ng napapaulat na pagdami ng mga nabibiktima ng riding in tandem, partikular na yung mga jogger na nag-ehersisyo dito po sa may area ng CCP Complex. Ayon sa Pasay City Police Chief na si Colonel Joselito De Sesto, mula pa noong Martes, nakapwesto na ang kanilang intelligence unit upang magbantay at masiguro ang kaligtasan ng mga dumaraan sa naturang lugar. Sir, talagang nag-deploy na po tayo ng mga kapulisan po dyan sa area po ng CCP. Nag-deploy din po tayo ng mga intelligence unit Yung para sila po ang manghuli sa mga gumagawa po ng hindi maganda. Yes, sir. Mga joggers po. 14 makalipas ang alas 4. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2,000, 2,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ayan. Yung mga item na hinahanap natin ay hindi ho makikita sa banyo. Habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, alaho yan dyan. Ito ay ginagamit kadalasan sa mga ospital. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan 2,000 ang nag-iintay na premyo. Naku, yung mga nurse sigurado alam na alam kung ano ating hinahanap sa ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Pinagplanuhan ang pagpatay sa 2 Japanese national na binaril sa Maynila kamakailan. Ito naman ang pinahayag ni Manila Police District Station 5 Chief Colonel Alfonso Saligumba. Matapos na maimbestigahan ang 2 magkapatid na suspect na sina Abel at Albert Manabat na may kaugnayan sa krimen. Batay sa investigasyon, naging tour guide ng 2 dayuhan si Abel at ang habang gunman naman itong si Albert. Hinahunting naman ng otoridad ay isa pang kasamahan nito na kumuha ng mga gamit ng 2 Japanese national. Ay kay Saligumba, nagsalita ng mga suspect at inihayag na isang Japanese national din na nakabase sa Japan ang kumontrata sa kanila upang patayin ang mga biktima
kapalit ng 9 million pesos na kabayaran. Dito na pag-usapan ng mga suspect ang paglikida sa mga biktima bago pa man ang pagdating nila ng Pilipinas. Tumanggi naman si Salingumba na magbigay ng iba pang mga detalye tungkol sa kaso dahil sa patuloy pa niya ang pagbuo nila ng kaso upang mahuli ang iba pang masangkot sa krimen. Nabati naman na mula sa ipinangakong 9 million pesos na kontrata, 10,000 pa lamang ang natatanggap ng mga suspect bilang paunang pagbayad. Kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue ang nasa 75 vape traders na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kabilang sa kanilang reklamong sinampa ay tax evasion, unlawful possession o removal of articles subject to excise tax without payment at failure to file excise tax returns. Iginit ni Lumagi mahigit sa 711 milyon ang halaga ng tax liability ng mga naturang illicit vape trader. Sinabi ni Lumagi ang kanilang hakbang ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng ahensya laban sa tax evasion sa industriya ng vape pa. So mailalim na rin sa drug test si Senator Amy Marcos at ang kanyang mga staff. Sa gitna ito ng ulat na umano'y paggamit ng marijuana ng isang staff ni Senator Robin Padilla sa loob mismo ng banyo ng Senado. Una nang nagboluntaryo magpa-drug test sina Senator Rapi Tulfo, Senator Mig Zubiri at ang kanilang mga staff para matiyak na drug-free ang paligid ng kapulungan. Magandang umaga, Pilipinas! Inamo naman ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano si Senator Robin Padilla na mauna munang magpa-drug test. Kaugnay ng panukala nitong annual mandatory drug testing para sa lahat ng mga elected at mga appointed officials ng gobyerno. Ayon kay Valeriano, wala siyang problema sa drug testing pero dapat mauna muna si Robin Padilla. Kasunod ito ng ulat na isang staff ng senador ang gumamit umano ng marijuana sa loob ng premises ng Senado. Dapat munang pag-aralan ni Senator Robin Padilla ang ipinapanukalang batas para sa taunang mandatory drug test ng lahat ng mga halal at mga itinalagang opisyal ng pamahalaan. Iginiti Palace Press Officer Claire Castro, may pasya na ang Korte Suprema hinggil sa naturang usapin. Tinukoy ni Castro ang kaso ng Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board kung saan diniklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang mandatory universal drug testing. Babala ng Malacanang, mauubos lamang ang oras at pondo ng pamahalaan kung ipipilit itong isulong ni Padilla. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng Korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Bawal magdagdag ng kwalifikasyon para sa matataas na mga halal at itatalagang opisyal ng pamahalaan. Ito naman ang nilinaw ni Attorney Egon Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, kaugnay ng panukala ni Senator Robin Padilla na magsagawa ng taunang drug test para sa Pangulo at iba pang mga opisyal. Ipinalawanag din ni Attorney Cayosa ang pahayag ng Malacanang na ang naturang panukala ay labag sa saligang batas. Kung ang pakay ng batas na ito magdagdag ng qualification ng constitutionally specified officials, malinaw ho din kasi na hindi pwedeng additional qualification yung hindi gadurugista. Opo. Wala rin sa poder ng Kongreso na magdagdag ng qualification. Yun ho ang unconstitutional dun sa sinasabi ng Malacanang. Pero hindi naman sinabi ng Supreme Court na unconstitutional lahat. Iginit kayong sa huli ay nasa kamay pa rin ng Kongreso kung kakatigan at ipapasa nito ang panukala ni Senator Robin. Hindi ho naman tama na sabihin lahat ng klaseng drug testing ay unconstitutional. Pangalawa, nasa poder naman ng Kongreso na magpasa ng batas for public good na yung mga kawani ng gobyerno
ay magkaroon ng drug testing para makasiguro tayo na yung mga sinesweldohan ng pera ng bayan matino at hindi sila drug addict. Binabalanse ngayon yung public interest at yung constitutional right to privacy, against discrimination, right against self-incrimination at unreasonable search and seizure daw. Handa naman si Vice President Sara Duterte at ang buong Office of the Vice President na sumailalim sa drug test anumang oras. Sa gitna ito ng issue kaugnay ng paghitit umano ng marijuana ng isang empleyado ng Senado sa loob ng banyo ng Kapulungan. Ayon kay BP Inday Sara, direktiba na lamang ng Pangulo ang kanyang hinihintay at walang problema sa kanila ito. Paliwanag ng Pangalawang Pangulo, mahalaga ang drug test para matiyak ang kapasidad ng mga lider ng bansa na makapagdesisyon. Sangayon din si Vice President Inday sa naging pahayag naman ni PNP Chief Nicolas Torre III na nakakapangit ang pagdodroga dahil hindi nakakakain o nakakatulog na maayos ang mga gumagamit nito. Drug suspect naman na kumpiskahan ng 20 gramo ng shabu sa Bauco Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Sarich 41 ay Bagdabigat, Romy. Natiklo ang isang drug suspect matapos makumpiskahan ng illegal na droga sa ikinasang drug raid ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Sitio Balicanaw, Sadsadan, Bauco Mountain Province kahapon. Ipinatupad ng mga operatiba ng Mountain Province Provincial Police Office at Provincial Intelligence Unit ang search warrant sa bahay ng 26 anyos na suspect. Nagresulta ito sa pagkakatuklas ng 6 na sachet na may timbang na 2 gramo ng hininalang methamphetamine hydrochloride o shabu at drug paraphernalia. Ang suspect at mga nasamsam na kontrabando ay nasa custody ng Mountain Province Provincial Police Office harap sa kasong paglabag sa Section 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang naturang suspect. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Tagina. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot na ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Samantala, sa iba pang mabalita, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbebenta online ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI. Yung pong mga IMSI catcher at mga components sa paggawa nito. Kapanayam ng radyo natin, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda, ang sinuman na mahuhuling nagbebenta ng IMSI catcher ay papatawan ng parusa. Dapat din maisumbong kay ito sa Department of Trade and Industry at Securities and Exchange Commission. Bawal na ibenta yan online. Wow! Nabi kayo nagbebenta niyan online, isa-sanction namin kayo. Isusumbong namin kayo sa DTI at sa SEC. May mga 7 components, hindi ko nababanggitin dito, pero ipapublish namin. Yan yung mga high gain antenna, may mga software na nag-spoof. Alam mo, yung technology kasi umusog na eh. So, ang bilis ng, lalo na kung may AI ka pa, kahit sino pwede nang magbuo ng MC catcher. So, ipagbabawal natin yung mga components na yon. Ayon pa kay Secretary Aguda, ang IMSI catcher ay ginagamit ng mga hacker para ma-access ang cellphone ng biktima tulad ng nangyari sa isang senior citizen na nalimas ang 1 milyong pisong retirement savings matapos pindutin ang link na natanggap nito sa pamamagitan ng scam text. Paliwanag ng kalihim, maaari pang habulin ang perang na scam kung agad itong i-report sa CIC o CIC hotline 1326 sa loob ng 24 oras. Ang critical is the 24 hours. Pagka na-scam ka at na-report mo sa amin sa bangko within 24 hours, mahahabol namin yung pera. Pag lumagpas ng 24 hours, ang hirap, naglilipat-lipat. Kaya speed is kakampi po natin. Kung meron po kayong naging problema, i-report nyo po kaagad 1326. 1326.
Yan po ang hotline ng CICC. Ayun na, 1326. Lalong-lalo na pagka kayo ho'y nakadetect ho ng pambibiktima sa inyo ng mga scammer o kaya napindot ninyo yung link at duda kayo na kayo po ay na penetrate na yung inyo pong mga account. Maganda umaga, Pilipinas! Yung international access, binubuo pa lang daw, sabi ni Secretary Aguda. Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis? Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Botong Bangsamoro 2025 na launch ng Comelec sa BARM bilang pagpapahiwatig na tuloy na ang paparating na kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 2025. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Bilang pagpapatunay na tuloy na ang First Bangsamoro Parliament Election 2025, inilunsad na ng Comelec BARM ang botong Bangsamoro 2025 sa Cotabato City na may temang Isang Bangsamoro, Isang Boto, Together We Vote, Together We Rise. Ang paglulunsad ay upang bigyang diin ng Comelec BARM ang commitment nito na ma-inform ang Bangsamoro electorate na kasamang lahat sa paparating na electoral engagement ang 2025 parliamentary elections. Ang launching ay dinaluhan mismo ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, Bangsamoro Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw at Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa kasama ang iba't ibang government institutions na nagpakita ng suporta para sa paparating na democratic activity ng BARM sa Oktubre ng taong kasalukuyan. Habang sa kabilang banda naman, kumikilos ang grupo ng dating spokesperson ng MILF na si Aid Cabalu para sa posibleng postponement ng 2025 parliamentary election. At para sa kanila, isasabay na lamang umano ito sa presidential election sa 2028. Formal na ring naipasa ni Aid Cabalu sa Supreme Court ang kanilang petisyon na nagsasabing unconstitutional umano ang first parliamentary election ng BARM. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Pinalawak pa ng Department of Agriculture ang Benting Bigas Meron na para sa mga magsasaka. Sa anunsyo ng ahensya, kasama na rin makabibili ng 20 pesos per kilo na bigas ang mga magsasaka ng Lawag City sa Ilocos Norte, Rojas City sa Capiz, Barangay Baloy sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental at San Jose sa Occidental Mindoro. Sa kabuuan, nasa 18 National Food Authority warehouses sa Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon ang nagpapalabas na ng murang bigas para sa mga magsasaka. Plano pang palawigin ang programa sa mga susunod na buwan para makaabot sa 15 milyong households sa susunod na taon. Inilahad naman ni Senator Kiko Pangilinan na ilang kumpanya at customs broker na sangkot sa smuggling ng agricultural products sa bansa. Kabilang sa mga pinangalanan ng senador na nasa likod ng pagpasok ng 25 million pesos na laga ng smuggled agri-products ay ang 1024 Consumer Goods Trading, ang Berches Consumer Goods Trading at ang EPCB Consumer Goods Trading at iba pa. Tiniyak ni Senator Pangilinan na ang mga sangkot ay maharap sa kasong agricultural economic sabotage. Nais ni Pangilinan na masampulan ng mga ito, lalo't ilang taon na niyang pinaiiral ng ang naturang batas. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong na smuggler. The following consignees of shipments suspected to contain smuggled products. 1024 Consumer Goods Trading, ang customs broker, Lugin Arm Ramos Tenero. Berches Consumer Goods Trading, customs brokers, Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abelio Jr., Gretchen Francisco Jimeno, Jason Alolor Ejes, John Cyril Mapa Imperial, Kimwell Blair Lopez, Linding Lasan Estrella, Muscolari Rose Sinuto Gonzales, Mir de la Torre Ramos,
Richelle Bautista Ramirez Rodalyn Gokong. Number 3, EPCB Consumer Goods Trading, Customs Broker Elaine Joy Gedaria. Number 4, Queenstar Industry Consumer Trading, Customs Broker Judy Ann Gumban Hungko. And Vox Enterprise OPC, Customs Broker Abigail Gruta Yumang. Yan yung mga pangalan nila at yan yung mga customs brokers at yung kumpanya. Maganda umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Para sa mga may lakad, huwag kalimutan, may proteksyon laban sa mikrobyo na pwede niyong baunin. Yan po yung family alcohol. Meron po dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Maghapon man ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH yan subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang-esports pa. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magpapasok ang DepEd ng maraming school counselor associates para matugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan. Ayon kay Education Undersecretary Malcolm Garma, isa sa ilalim sa pagsasanay ang mga i-hire na mga counselor associate para matiyak na mapapantayan nila ang tungkulin ng isang lisensyadong guidance counselor. Inamin din ni Garma na kulang ang guidance counselor sa mga eskwelahan dahil sa sobrang taas ng qualification standards. Iginit ng opisyal, higit sa 5,000 posisyon ang bukas. Ngunit nasa 1,000 lamang ang napupunan, bagay na dapat niyang masolusyonan para malabanan ang tumataas na kaso ng bullying sa bansa. Actually, meron tayong mahigit 5,000 posisyon for guidance counselor. Ang problema natin dyan, Kuya Deo, halos mahigit lamang sa 1,000 yung nafi-fill up natin na posisyon. So that maparami natin yan, Kuya Deo, sa mga schools natin. Gaya ng nasabi ko, bago pa lang mangyari, may mga signs na yan, Kuya Sir. May mga sinyalis na yung bata. Maaring namumuo na yung galit na hindi mailabas at kailangan may makausap. Pinalaga naman ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega ang irresponsableng aligasyon umano at nilalahat ang mga miyembro ng Kamara de Representantes sa halip na partikular na tukuyin kung sino ang kongresista ang kanilang inaakusahan. Sinabi ni Ortega na hindi makatarungan na nilalahat ang buong Kamara dahil nagdudulot ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakasisira sa integridad ng mga miyembro nito kahit walang kinalaman sa inaakusa. Iginit ni Ortega na nagsilbi ring miyembro ng House Quadcom noong 19th Congress na ang pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na sa paglalatag ng mga seryosong usapin. Binigyan din ito ng anumang usapin ay dapat na suportado ng ebidensya at isinusulong sa tamang paraan sa halip na gawa ng pagdududa ang buong legislatura. Sinabi naman ng Deputy Speaker, nagsisilbi ang mga babatas ng tapat at ng buong puso sa kanilang distrito at hindi dapat na maapektuhan ng pangkalahatang batikos. Sa uli, muling tiniyak ni Ortega na nananatiling matatag ang pananindigan ng Kamara para sa transparency, pananagutan at paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang pahayag na ito ni Congressman Ortega ay kasunod naman ang pahayag ni Mayor Benji Magalong. Naniniwala naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na siya ang pinatatamaan ni Congressman Richard Gomez tungkol sa isa umanong nagmamalinis na alkalde kaugnay ng umano'y korupsyon sa flood control project na kinasasangkutan ng ilang mambabatas.
Bagamat walang pinangalanan si Goma, naniniwala naman si Magalong na siya ang tinutukoy ni Congressman Gomez na mayor. Ayon kay Magalong, wala namang saysay na makipagtalo pa sa taong ayaw makita ang katotohanan. Banat pa ito kung sanay sa madilim na lugar, mahirap nang makakita ng maliwanag. Matatandaang nagpatutsada si Gomez na hindi niya pinangalan ng alkalde, inaakusahan ng korupsyon ang mga kongresista at pinayuhan itong linisin muna ang kanyang sariling bakuran. Maganda umaga, Pilipinas! Isang senior citizen na babae na sawi matapos makipag-inuman sa Hermosa, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny, good morning. Dead on arrival sa JC Payomo Memorial Hospital ang isang senior citizen na babae sa Barangay Sacrifice Valley, Hermosa, Bataan. Ayon sa inisyal na investigasyon, dakong alas 8 ng gabi kahapon pumunta ang 62 anyos na biktima sa tahanan ng isang kakilalang lalaki at ito'y nakipag-inuman. Matapos ang kanilang inuman, pareho silang nakatulog na dalawa. Bandang alas 2:30 ng madaling araw, napansin na kainuman nito na nakakaranas ito ng kumbulsyon ng biktima. Agad siyang humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay sa lugar at tumawag ng pulisya. Dinala nila ito agad sa JC Payomo Memorial Hospital sa Dinalupiang, Bataan, subalit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ng Soko ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya eventually, lumalakas po muli ang ating immune system. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Siyempre, magandang disposition mo sa kinabukasan. Hindi yung nakasimangot ka kagad pagbangon mo pa lang ng kama. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung meron pa po kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0931-033-2871. At doon sa mga mag-avail ng 10% discount, online kayo bumili. Puntahan nyo yung ultabayo.shop, i-click nyo yung QR code. Pagkatapos ay gamitin ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% off. Maganda umaga, Pilipinas! Posible o manong makapatay ng cancer cell ang Symphony No. 5 ni Beethoven. Ito po itong Symphony No. 5 ay isang orkestra, composition ni Ludwig von Beethoven, sinulat mula 1804 hanggang 1808. Itong lumabas sa pag-aaral ng mga scientists mula sa Federal University of Rio de Janeiro base sa laboratory test result na kanilang ginawa. Sa resulta, 20% ng mga cancer cells ang napatay sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng nasabing musika sa loob ng isang araw. Dahil dito, ang paniniwala ng mga researchers, malaki talaga ang may tutulong ng rhythm, frequency o intensity ng musika para sa cancer treatment at nagpapatunay na malaking epekto ng music sa katawan ng isang individual. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya pala yung midnight singers natin dyan sa San Diego, California, walang kasawa-sawa sa pagkanta. Oo, good morning kay Tita Lloyd, Tita Cora, Tita Linda, Boss Manny, Sir Art, and kay Boss Manny, Jun Yambao pala, si The Debonair, Jun Yambao. Good morning Magandang umaga din po sa mga taga-Canada. Evan lang, Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada.
good morning po sa inyo. At sa lahat po ng mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Kuwait at sa Dubai. At syempre, huwag natin kalimutan yung mga nasa Hong Kong. Mga body-worn camera, TV desktop at digital camera, itinurn over naman ng PNP sa Camp Ruperto Canglion sa Palo, Leyte. Ang detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Mga body-worn cameras, mga desktop television digital camera na turn over sa mga kapulisan sa PNP Camp Ruperto Canglion, Palo, Leyte. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, nanin na pong units ng mga 4G body-worn cameras na turn over sa mga kapulisan sa iba't ibang istasyon ng kapulisan sa Region 8. Ito yung mga gamit ng palakas pang operational capability ng PNP at may paigting pang real-time monitoring sa mga police operation. Ito ang kauna-unahang sinagawang turnover ng bagong Regional Director ng PNP sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. 42 makalipas ang alas 4, hindi ibinibigay ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation ang mga papremyo na napapalulunan ng mga menor de edad. Ganyan din ang mga empleyado ng gobyerno na mapapatunayang o kahit mapatunayang nanalo sila sa isang lisensyadong online gambling platform. Ito naman ang kinumpirma ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco sa budget hearing ng Kamara linsunod sa ipinaiiral na mahigpit na polisiya. Sa katunayan, ayon kay Tenco, 180 million pesos na papremyo ang hindi nila ibinigay mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon matapos matukoy na hindi sumunod sa kanilang polisiya ang ilang mga nanalo. At ito yung gusto kong ipaabot sa lahat. Hindi po namin binabayaran ang makikita at mahuhuli naming underage, prohibited person, government employee. Hindi po namin binabayaran yung kanilang winnings kung nakita po namin hindi po sila sumunod sa proseso. Maganda umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pilipinas! 44 makalipas ang alas 4 ng umaga. Target ang mga ng SM Investment Corporation, palawakin pa ang entertainment services nito bilang tugon sa mga pagbabago at malumalaking demand ng mga kabataan. Para sa SM Investments, ang entertainment ay hindi lamang karagdagang serbisyo, kundi mahalaga ring bahagi ng negosyo at komunidad. Patuloy na pinalalakas ng SM ang mga mall, convention center at arena nito bilang multi-dimensional experience hubs na tutugon sa pangangailangan ng mga millennials at Gen Z at na anyay mahilig sa internet, social media at inklusibong karanasan. Saka malaking populasyon, bahagi po ng populasyon natin, mga Gen Z. Bukod dito, pinasok na rin ng SM Investment ang Klook na isang Asia-based travel and experiences platform para itampok ang karaoke lounges at mga video arcades sa mga barko ng Tugo. Nagbunga naman ang pangangalampag ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Bongo sa pamahalaan na bayaran ng halos 7 bilyong pisong utang sa healthcare workers para sa kanilang health emergency allowance. Sa pagdinig ng komite, inanunsyo ng Department of Health na may pondo ng inihanda ang DBM para dito. Ayon kay Senator Go, nagkaroon ng pag-asa ang mga healthcare workers na matatanggap na nila ang kanilang HEA kasunod ng nasabing anunsyo ng Department of Health. Ayon noon pang COVID-19 pandemic na isabatas ang HEA para sa mga healthcare workers pero inaabot ng ilang taon bago unti-unti itong nabayaran. Sa lumipas na 14 na public hearings ng Health Committee, hindi tinigilan ni Senator Go ang DBM at ang DOH. Lalo pa nga at services rendered na pinaghirapan na ito ng mga healthcare workers. Nangako rin si Senator Go na babantayan ng kanyang komite hanggang sa aktual na pagtanggap ng mga healthcare workers ng kanilang HEA. The DBM informed the Department of Health about 2 weeks ago that there is 6.77 billion that will be available and can be downloaded to the Department of Health within the month of August. Cash na po yun. May pag-asa na po sa ating mga health workers. So yung appeals na pinaglalaban natin dito,
Samantala, pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang early bird promo ng Pag-ibig Fund na nagbibigay ng 10-year 3% subsidized interest rate sa unang 30,000 na manghiram sa ilalim ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang inisyatiba ay maghahatid ng malaking ginhawa para sa mga first-time home buyers at mahalagang hakbang ito tungo sa katuparan ng kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pinapurihan din ng Speaker ang Pag-ibig Fund para sa mga pagsisikap nitong gawing mas abot kaya ang socialized housing para sa mga low-income households. Hinikayat ang mga nasabing institusyon na ituloy din ang pagpapakita ng innovation sa pagtupad ng kanilang mandato. Layo ng promo na ang mga low-income at mga minimum wage earners na unang beses pa lamang bibili ng bahay magkaroon ng katuparan sa kanilang mga pinapangarap. Sa subsidized interest rate, ang isang socialized housing unit na nagkakahalaga ng 850,000 pesos na karaniwang nangangailangan ng buwan ng hulog na 5,400 hanggang 5,500 pesos, bababa na lamang sa humigit kumulang 3,600 hanggang 3,700. Kailangan ng aplikante sa Metro Manila na may buwan ng kita na hindi hihigit sa 47,800 pesos habang nasa labas naman ng NCR ay hindi hihigit sa 34,000 pesos 800 bawat buwan. Saklaw din ng special promo ang mga overseas Filipino worker anuman ang kanilang kinikita. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 4, yung mga Aldab-fans hindi pa rin daw makamove on sa revelasyon ni May na na-inlove siya noon kay Alden. Malu Cabral, makinig kang mabuti, ha? Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Hindi pa rin natatahimik ang mga fans ng Aldab dahil sa pasabog ni Maine Mendoza na sinabi sa kanilang podcast na in love daw siya noon kay Alden Richards. Pero ang problema ay hindi naman daw nanligaw sa kanya ang kapuso actor. Pero inilutang ng mga fans ang mga nakaraang interview kay Alden ni Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda at diretsahang tinanong ni Kuya Boy sa Alden kung na-fall ba siya kay Maine Mendoza. Napangiti si Alden na sumagot ng yes at nag-confess daw siya kay Maine at napag-usapan daw nila ito bago ikinasal si Maine kay Congressman Arjo Atayde. Tila taliwas naman ito sa isinawalat ni Maine Mendoza. Kaya nabuhay na naman ang mga Aldab fans at nagtatanong ang iba kung para saan ba itong revelasyon nila ngayong matagal nang namahinga ang Aldab at tapos na ang kalye-serye. Marami pa rin kasi sa mga Aldab fans ang hindi pa rin nakapag-move on at umaasang mababalik pa rin ang tambalang Alden at Yaya Dav. Move on na lang daw kasi, pero ang lakas talaga kasi ng dating ng mga fans sa mga sikat na love team kagaya nitong kina Alden Richards at Maine Mendoza. Sa ngayon ay wala pa ring pahayag si Alden tungkol dito at mukhang hindi na siya magsasalita tungkol sa mga inilabas na revelasyon ni Maine Mendoza. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang salamat, Gorgie. O nga naman, tanda-tanda na. Nag-asawa na eh. Tigilan nyo na yan, ha? 50 minutos na. Reaction malo. 50 minutos na makalipas ang alas 4 na umaga. Uy, may balang muli natin sa publiko, ha? Pinag-iingat ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinibenta online. Ang abiso ay kasunod ng mga reports hinggil sa mga unauthorized page at mga individual na nagbebenta ng naturang voucher sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala po ng Star City, tanging sakluk ka, Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. 51 makalipas ang alas 4 ng umaga sa mga pabalik ng Pilipinas, ha? Sa mga seafarers natin, yung mga mandaragat natin, ha? At sa lahat ng magbabalik bayan, sana ho magpasalubong ho tayo ng tangerine chocolate. Huwag na imported na tsokolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging
maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Pero dito ho sa may bandang Southern Tagalog, ay pwede na rin ho kayong bumili yata sa mga pasalubong center. I-check niya lamang ho yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na available sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Mayor ng Katarman dinipensahan ng driver na nadisgrasya sa nadisgrasyang patient transport vehicle na ipinagkaloob ng personal ng Pangulong Marcos at PCSO. Dahil lamang sa mga maling espekulasyon, meron daw pong mga maling espekulasyon kaugnay ng aksidente. Alamin nga muna natin yan. Mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Naglabas ng paliwanag si Katarman Mayor Dayan Rosales sa paglabas sa mga espekulasyon sa nangyaring aksidente sa patient transport vehicle na kabibigay lamang ng national government noong araw ng Lunes matapos na personal itong ipagkaloob ni Pangulong Bongbong Marcos at PCSO doon sa Ormoc City. Sa hindi inaasahan na pangyayari, nadisgrasya ito habang papunta na sa bayan ng Katarman. Nagkalat naman mga espekulasyon na di umano'y nawala ng preno ang ambulance dahil ng nasabing aksidente at may nagsasabing lasing daw ang driver. Pinasinungalingan nito at ayon kay Mayor, kalabaw ang dahilan ng nasabing aksidente nang ito biglang tumawid sa kalsada sa barangay ng Hitigo, bayan ng Lope de Vega. Hindi agad napansin ng driver ang pagtawid dahil sa matinding ulan at zero visibility. Ayon kay Mayor Rosales, iniwasan ng driver ang kalabaw ngunit sa pag-iwas ay nahulog ang sasakyan sa bangin na may lalim na 10 talampakan. Mabuti na lamang at tanging gas-gas lamang sa katawan ang natamo na nasabing driver. Dinipinsahan ng Mayor na sabing local government unit driver laban sa mga negatibong pahayag. Ayon kay Mayor Rosales, malinis ang track record nito bilang driver. Pinagamit naman ng ilang mga kontraktor ang kanilang makagamitan upang makuha sa bangin ang nasabing ambulance. Totally damaged ito at hindi na maaaring gamitin. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sama naman nun, ha? Kabibigay pa lang, nasira na. 54 na makalipas ang alas 4 ng umaga, newly identified street-level individual drug suspect arestado naman sa bypass operation sa Rosales, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabosan ko yung Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station ng isang street-level individual na lalaking suspect. Nasa ustong gulang at residente ng nasabing bayan matapos itong mahuli sa kinasang anti-drug by bust operation ng kapulisan. Base sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Cabakungan, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit na pinangunahan ni Deputy Chief of Police Lieutenant Lamberto Ferrer alas 6:20 ng gabi sa Barangay Carmay Est kung saan isa ang nagpanggap na buyer at nakabili sa suspect ng 8 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad siyang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng humigit kumulang 38.43 grams na may standard drug price na 261,324 pesos. Nakumpiska rin sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap na asunto ng suspect. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH30, taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Umapila si Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante sa Presidential Commission for the Urban Poor at sa Commission on Human Rights na imbestigahan ang ginagawang demolition ng 20 pribadong bahay sa Barangay 647 Maynila sa gitna ng ulat na nalabag ang karapatan ng mga apektadong residente. Si Abante na siyang pinuno ng House Committee on Human Rights ay nagsabing formal na siyang humiling sa CHR na bumisita sa lugar, magsagawa ng sariling independent investigation kasabay ng kanyang panawagan sa PCUP na alamin kung nasunod nga ba ang tamang proseso.
Ayon sa leader ng Kamara, iniulat ng kapitan ng Barangay 647 si Chairman Suharto Buleg. 15 sa 20 target na mga may-ari ng bahay ay nabigyan lamang ng Notice of Diminution noong August 7, isang schedule na kanyang inilarawan bilang clearly inadequate at inconsistent with the requirements of due process. Binigyan din niya ang kawalan ng koordinasyon sa PCUP ay nagbubukas ng seryosong katanungan tungkol sa pagsunod sa umiiral na regulasyon na nagtatakda ng pakikalahok ng naturang ahensya sa eviction at demolition. Sinabi ni Abante, kung hindi natin igagalang ang proseso, talo dito ay ordinaryong pamilya na mawawalan ng tirahan. Sinimula na ng Sunwest Incorporated ang pagkumpuni sa mga nasirang bahagi ng flood control project nito sa Oriental Mindoro. Paliwanag ng Sunwest, ang rehabilitasyon ay bahagi ng standard warranty commitment ng kumpanya sa mga government project. Target ng Sunwest sa matapos ang pagsasaayos ng nasirang dike bago matapos ang buwan, makaraang simulan nito ang repair works noong August 2. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Tinatayang nasa 5% ng kabuang proyekto ang naapektuhan kaya't patuloy ang ginagawa nilang pagsasaayos upang mabigyan ng proteksyon ng mga komunidad laban sa baha. Tiniyak din ng Sunwest na nakatuon sila sa pananatiling matibay at maasahan ang kanilang mga proyekto at ginawa nila ang Mindoro Dike batay sa standards at specification ng Department of Public Works and Highways. Gusto ring ipaalam ng Sunwest Incorporated sa publiko na simula pa 2019 may quadruple A accreditation sila, ang pinakamataas na pagkilala mula sa Philippine Contractors Accreditation Board. May ISO certification din ang kumpanya simula 2011 at kinilalang large taxpayer ng Bureau of Internal Revenue. Walang nadatnan ang Pangulong Bongbong Marcos nang bisitahin nito ang 55 million pesos na halaga ng Riverwall Project sa Baliwag, Bulacan. Ikinagalit ng Pangulo ang nadiskubreng ghost project, lalo't na pagalamang iniulat ito ng Department of Public Works and Highways na tapos na noon pang June 2025. Ayon sa Pangulo, hindi pagkadismaya ang kanyang naramdaman, kundi galit ng personal niyang makita na wala pang nikatiting na nasisimulan sa nasabing flood control project na idineklarang tapos na, 100% na at bayad na ang kontraktor. Iginit ng Presidente, pinag-aaralan na ng Malacanang ang pagsasampa ng kasong economic sabotage laban sa kontratista at mga opisyal na sangkot sa pamimeke ng accomplishment report ng mga ghost project. Sindikato ng mga ghost project sa First Engineering District ng Bulacan nakahandang pangalanan ni Senator Ping Lacson. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpan sa Aris 28. Raymond, good morning. Nagpahayag ng kahandaan si Senador Panfilo Ping Lacson na ilahad ang mga pangalan ng kanyang tinawag na sindikato sa loob ng First Engineering District sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay kanyang mga tinawag na notorious sa mga ghost flood control projects. Sa kanyang privilege speech, binanggit ni Lacson na sa Bulacan First Engineering District ang may pinakamarami silang naitalang ghost flood control projects na 30. Ito ay mga pare-parehong riverbank protection na halos pare-pareho din ang halaga na 77 million pesos, partikular na sa mga bayan ng Hagonoy at Malolos. Ang mga kontraktor dito ay ang Wow Builders at ang Ghost Construction Company na Darcy and Anna Construction sa Cardona, Rizal. Diin ni Lacson, modus ng mga taga-Bulacan First Engineering District ay hiramin ang lisensya ng mga suki nilang kontraktor at kunwari sila na ang gagawa ng proyekto. Sila na din ang magproseso sa papeles nito para sabing natapos na ang proyekto kahit ang mga ito ay ghost flood control projects. Pinaka-notorious umano sa magkasunod na panahon ni na District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Narito si Senador Ping Lacson. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng First District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag-implement ng proyekto. O kung hindi man, magpoproseso
ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaga, Pilipinas. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Webes ho tayo ngayon. At muli paalala, 21 ho tayo ngayon ng Agosto, 2025. Ninoy Day. Simulan nga natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang quote ni Ninoy Aquino. Ang sabi niya, "If we Filipinos cannot fight for our freedom, we do not deserve it." Kung hindi daw natin kayang ipaglaban ang ating kalayaan, hindi natin deserve na maging malaya. Umabot ng mahigit 1,100 katawang nasawi sa Spain kaugnay ng 6-day na heatwave. Sa ulat ng Carlos III Health Institute, may kabuang 1,149 ang nasawi mula August 3 hanggang August 18. Bagamat hindi direktang makumpirma ang sanhi ng pagkamatay, isa sa mga tinutukoy na dahilan ay matinding init ng panahon. Itong Hulyo lamang umabot na ng 1,060 ang excess deaths dahil sa sobrang init. Mas mataas ng 57% kumpara noong nakaraang taon. Pero dito sa Pilipinas, bagyo naman ang pinoproblema natin. Kumusta na nga ba si Isang? Alamin natin mula kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning sa ating mga tagapakinig. So currently wala pa po tayong Isang pero meron po tayong binabantayan na LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na kaninang alas 3 po ng umaga ay huling namataan sila yung 705 kilometers silangan po yan ng Infanta, Quezon. For now po, nanatiling medium probability na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area. So ibig sabihin po mababa yung chance sa susunod na 24 oras pero sa mga susunod na araw ay may chance po na ito ay maging isang ganap na bagyo kaya patuloy pa rin po yung monitoring natin. At dahil po dito sa low pressure area, particularly yung trough or extension or mga kaulapan na dala nitong LPA ay may mga pag-ulan na po tayong mararanasan dito po sa Metro Manila, gayon din sa Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, gayon din sa Oriental Mindoro, sa Marinduque at Romblon, pati na rin sa Northern and Eastern Samar, sa May Samar at sa Biliran. So maaaring maranasan po yung mga moderate to heavy or moderate to at times heavy na mga pag-ulan ngayong araw dahil po dito sa trough ng low pressure area. At yung habagat naman po, southwest monsoon, magdadala din po ng mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng Kabisayaan, pati na po sa Zamboanga Peninsula, sa Basilan, sa Tawi-Tawi, gayon din sa Occidental Mindoro at Palawan. And for the rest of the country naman po, magpapatuloy po yung partly cloudy to cloudy conditions at kung may mga pagulan man ay mga panandalian po ito na mga thunderstorms. For now po, wala po tayong gale warning o babala sa matataas mga pag-alon kaya malaya pa rin mga kalayag ang ating mga kababayan na mangingisda pati na rin ang may mga maliit na sakyang pandagat.
Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po. Good morning. Ma'am Rhea, sa mga Friday ng gabi, ang inaasahan nating pagpangalan kay Isang? For now po, nakikita natin na maaring by this weekend or Weekend possible pa. na beyond pa po niyan. So, for now po, nasa medium probability. So, ibig sabihin po, within the next 5 days, maaring maging isang ganap na bagyo po itong low pressure. Mabagal ba siya? Hindi po sa mabagal yung pagkilos niya, more on hindi pa po ganun ka-favorable, kumbaga yung conditions para sa kanyang development. So, maaring maging low pressure area po papalapit dito sa ating bansa. Tapos, pang ilang bagyo siya kung sakasakali? Possible po na ika-8 bagyo kung maging ganap na bagyoan po siya sa loob ng forest. And for August, pang ilan siya? Around ikalawa po or ikalawa. Okay, sige. Thank you, Ma'am Rhea. Ingat po. Magandang umaga. Ingat po. Ingat din po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At ano naman po ang lakad natin ngayong araw nito? Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay self-prepared alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay self-prepared alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Malacanang positibong magpapalakas ang kumpiyansa ng mga investors ang pagtanggal sa Pilipinas mula sa listahan ng high-risk third world countries ng European Union. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Welcome sa Malacanang ang desisyon ng European Union na alisin na ang Pilipinas sa listahan nito ng high-risk third world countries para sa money laundering at terrorism financing. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, itinuturing ito ng palasyo na testamento ng reform agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi pa ni Castro, ibig lamang sabihin nito na malakas na ang safeguards ng bansa laban sa financial crimes. Kumpiyansa naman ang palasyo na ang pagtanggal sa Pilipinas sa high-risk third world countries ay makaeengganyo ng mas maraming investments. Posible rin anyang magresulta ito sa pagbaba ng remittance fees ng overseas Filipino workers at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng local banks at kanilang foreign counterparts. Tiniyak rin ni Castro na ipagpapatuloy ng pamahalaan, partikular ng Bangko Sentral, ang pagpapatibay sa anti-money laundering reforms para sa long-term progress ng bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Oy, congratulations ha! Pumasa sa August 2025 Medical Technologies Licensure Examination ang 3,660 mula sa 4,720 na kumuha ng nasabing pagsusulit. Sa anunsyo ng Professional Regulation Commission, nanguna sa naturang licensure examination si Miles Chisel Sunit Ehara ng University of Immaculate Conception sa Davao City. Nakakuha ito ng 93.10% na rating. Pasok din sa top 10 sina Hannah Bell Joso Dave na gayon din si Sophia Teresa Hoinda Niepes, John Christian Miraflor Katahumber, Sam Allen Isquebel Uy. Nasa number 4 naman si Matthew Loren Gumikad Cogicho. Nasa number 5 si Joshua David Astudillo Castronuevo, Ernest John Julian Gutierrez, Mark Juriel Lacerna Masangkay. Tied naman sa number 6 si Najilia Magrimbao de Maliwat at Gabriel Yabot Makapagal. Nasa number 7 naman sina Lawrence Aglay Castillo, Mark Napol Sen Navarro Miranda, Stephanie Sigenang at saka si Rex Juab Balduesa. Number 8 si Vincent Mario Masil. Number 9 sina Kobe Kate Cardenosa Liderato at Ramon Monching Adolfo Senior. At ang number 10 ay si Victor Lorenzo Ramos Gonzalez.
Nasa Cotabato pa rin si Chairman George Garcia. Malo, okay na siya? Makakausap natin si Chairman Garcia. Sandali. Okay na si Chairman? Ayan. Chairman, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Oo, ginabi yata kayo doon sa seremonya kahapon dyan sa BARM. Apo, madami po tayong mga aktibidad dito, lalong-lalo na yung ginawa nating grand launching ng ating voters education. Isang buong buwan po natatagal yan upang mas maunawaan ng mga kababayan natin yung mangyayaring eleksyon sa October 13. At the same time, nakatagpulong din po tayo sa 7 political parties na maglalaban sa darating na October 30. Okay. Alam naman natin kung sino yung mga dominant parties dyan sa mga maglalaban-laban na Chairman. Nakausap nyo na ba sila tungkol sa pagpapatupad ng gun ban, Chairman? Ay, opo, Sir Angel. At so far naman po, simula po na mag-start ang election period nung isang araw pa, ay naging matiwasay naman po. Wala naman po mga untoward incidents o wala naman po mga violent reactions doon sa ating pinatupad na gunman. Dahil nga siyempre, sanay naman sila at alam naman nila na pag magsisimula ang election period, sadya magpapatupad tayo ng gunman at magse-set up ng mga checkpoint sa iba't ibang mga lugar dito sa buong Bangsamoro. Paano ho yung mga hindi sumama sa decommissioning, Chairman, ang mga membro ng MILF? So far po, minomonitor naman natin yan at base naman sa report sa atin ng PNP at AFP kahapon, wala naman pong effect yung na-issue ng Censor Committee ng MILF tungkol sa decommissioning. Lumalabas ito yung more of issue nila sa ating pong gobyerno doon po sa ating peace process. At wala po itong effect so far sa paghahanda natin patungo sa halalan. And nag-commit naman ho sila that they will adhere to the gun ban. Ay, opo. At the same time, yun pong MILF, kasama na rin yung buong Bangsamoro po natin, Sir Angel, ay fully cooperative at saka talagang sumusuporta sa ating gagawing halalan sa October 13. Oo, medyo masalimuot kasi itong BARM election sa Chairman. Hindi lang yung preparasyon, kundi pati yung yung geographic distribution kasi. Kasi may mga barangay, di ba, na hindi naman contiguous, comprising a town. Paano yun, Chairman? Nung kahapon po, isa po sa mga issues na kinakailangan pag-usapan, Sir Angel, para sa kaalaman ng mga kababayan natin na hindi taga Bangsamoro, yung po munang 7 seats na originally ay sa Sulu, Sir Angel. Sabi po kasi ng Korte Suprema, ang Sulu ay hindi na parte ng Bangsamoro. Merong naka-assign sa kanya na 7 seats. So, yan po ay isang issue kung paano i-distribute, kahati-hatiin at paano ilalagay sa iba't ibang natitira ng mga probinsya. Yan po yung hinihintay matagal na. At nung isang gabi po ay nagkaroon ng approval ang parlamento ng redistribution, and yun po yung katanungan natin, paano makaka-apekto yun sa ating ginagawang paghahanda sa pag-iimprenta ng balota. At the same time, kung yung bang redistribution na yan, ay kakailanganin mag-refile ng certificates of candidacy ng lahat na nag-file na ng candidacy. Halimbawa, Sir Angel, yung isang distrito, 5 ang bayan na naandun, tinanggalan mo ng isa, nilagay mo sa bagong distrito, tapos nag-create ka ng bagong distrito. Tanong, yung bang mga nag-file ng kandidatura doon sa original na distrito ay kinakailangan buksan mo muli ang filing ng candidacy sapagkat may nawala na bayan at tapos ito namang bagong distrito, kinakailangan mag-open ka rin ng candidacy para naman makapag-file ng candidacy yung mga bago dyan sa mismong bagong distrito na yan. Yan po yung isang komplikasyon, Sir Angel. At yung isang araw po ng gabi ay nagkaroon po ng approval ang mismong parlamento. Pero hindi pa po ito ganap na batas. Kaya medyo complicated ng konti pa rin po yung problema ng komisyon sa bagay na yan. Isa pa po, nakahapon ay talagang nagkaroon kami ng malawakang diskusyon at hindi pa rin po makakuha ng eksaktong kasagutan. Yung po mga balota, Sir Angel, ay naglalaman ng tinatawag na none of the above. Yan po ay nakalagay sa election code mismo ng Bangsamoro. Anong ibig sabihin po yan? First time yan, Sir Angel, sa kasaysayan ng ating bansa. None of the above? So, halimbawa, Sir Angel, ang kandidato sa distrito na ito ay 5 tao.
Oh. Ang pang-anim po dyan, Sir Angel, ay si none of the above. O wala akong pinipili o wala akong inihahalal sa mga napagpilian. Paano kung si none of the above ang nanalo? Ayun, Sir Angel, nakuha niyo po eksakto kaagad. Dito po sa magiging eleksyon, dalawa po kasi ang iboboto nila. Isang sa parlamento, yung kanilang mga parliamentary districts, parang sa atin parang congressman, halimbawa. At yung pangalawa nilang iboboto ay yung mga political parties. At kung 7 ang political parties, Sir Angel, yung pang-8 na yan ay none of the above din. Ngayon, ang tanong natin, at yun ang binigay natin katanungan sa mga political parties, sapagkat nasa election code nila yan, tinrace natin si Angel, wala pong debate tungkol doon. Basta po sumulpot yung none of the above din at na-approve yung batas. Tama yung katanungan nyo, Sir Angel, na paano kung ang nanalo ay si none of the above. So, sino ipoproklama namin? Hindi ba naisingit, Chairman, hindi ba naisingit ni small committee yan? Lumalabas po, Sir Angel, doon po na isingit sa plenaryo nung i-approve na nila yung final version, yung none of the above na yan. Ang problema po ng COMELEC, Sir Angel, ang wordings ng batas ay mandatory. Ibig sabihin, hindi po optional. Kung hindi mandatory na kinakailangan may pagpipilian ng mga kababayan natin na kasama si none of the above, parang ayaw na talagang bumoto. Ang tanong, si none of the above ba, Sir Angel, ay kandidato? Kasi kung kandidato si none of the above at nanalo siya, wala kami dapat iproklama. Yun po yung isa sa talagang kinakailangan i-resolve natin. Agree po yung mga political parties kahapon na yung issue at kahapon din lang nila na-realize yung lalim at implikasyon ng problema. Hindi kaya, baka po pwede doon sa none of the above. Ano ba yun? May blank o i-check lang yung none of the above? Shading din po. Kasama po shading, yung Opo, kasi parang nung eleksyon natin nung Mayo 12. Ayun. So, hindi ka rin pwede maglagay ng pangalan. Halimbawa, ilalagay mo doon, Angelo Panmones, none of the above, pero nakalagay, Angelo Panmones. Hindi po pwedeng ganoon. Well, hindi po. Dapat, kasi mga pangalan na ng mga kandidato, pagpipilian, nakalagay na po doon. At first time din, Sir Angel, yung mga pictures ng mga kandidato ay nasa balota, pagkatapos yung pangalan nila, at yung logo ng political parties ay nasa balota rin. Wow. Baka mamaya may magpabinyag dyan ng none of the above. Ang problema nga po natin, siyempre nga po, ang dating nga kandidato si none of the above, yun nga po, Sir Angel, paano pagka si none of the above ang nanalo sa eleksyon. At siyempre, option yan sa mga kababayan natin sa Bangsamoro. Wow. Ang inaalala ko nga, baka manalo si none of the above pagka medyo disgruntled na yung ating mga kababayan. Ano, ha? Sa regular election ba, hindi ba natin pwedeng isingit yun? Kaya nga po, Sir Angel, yun po yung sinasabi namin kahapon na kinakailangan na sila mismo makonsulta namin. Kasi lalabas po dito, Sir Angel, mukhang si COMELEC na naman ang mag-i-interpret ng boto sa none of the above. Ayaw po namin ng gano'n, Sir Angel, kasi po remember, alam niyo po yan bilang dating mambabatas, walang kapangyarihan ng COMELEC na gumawa ng batas. Kung wala sa batas, yung mismong isang gagawin namin, paano namin ang ga-action ng kahit pa meron kaming power to promulgate implementing rules and regulations? Mag-legislate kami, which is prohibited. Magkakaroon kami ng tinatawag na delegation of legislative power, ay yung po'y pinagbabawal sapagkat ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng ating mga batas. So sa balota na iniimprenta nyo ngayon, nandun na si none of the above? Naandun po si none of the above, Sir Angel. Sa ibang bansa ba may ganito? Baka naman may pwede tayong pagbatayan ng magiging ruling kung sakasakali, Chairman. Nung nire-research po natin yan, Sir Angel, sabi po nung sponsor na nagpasok ng none of the above na yan, na isang miyembro ng parlamento, para may pinagbasihan daw po na isang parliamentary country o na may none of the above na pagpipilian. Pero siyempre po, Sir Angel, ito'y makabago sa ating prosesong eleksyon at therefore, wala pa tayong yung... At hindi po kasi nag-specify ano ang implikasyon at effect ni none of the above. Basta lang po naglagay na merong none of the above na pagpipilian ang mga botante. Ayan. Naku. Oo. Mahirap nga intindihin niya. Kaya lang, bataso yan. Opo. Ay, susme. Opo, talagang, at saka talagang mabigat dahil nga po pag magkakagulo kapag hindi po natin na-resolve yung issue na yan. At maganda naman, ang ganda po ng talakayan kahapon sa
7 political parties at mga iba pang miyembro ng parlamento kahapon na present sa ating briefing, diskusyon, at sabi nga nila, kinakailangan ma-resolve ang bagay na ito bago matapos man lang ang buwan ng Setyembre. Sila din mismo natawa. Opo, kasi sabi nga po ng ibang miyembro ng parlamento, hindi nila alam na may ganon. Hindi nila alam kung paano na ipasok at paano nagkaroon ng ganyan. At hindi rin po nila masabi sa atin ano ba talaga ang wisdom, ang logic, ang mismong kadahilanan ng mismong parlamento. Siyempre po, kinakailangan kami, pag mag-i-interpret, ano ba ang pinakabasihan, ano ba ang pinakarason ng mismong parlamento nung kanila pong ilagay yung none of the above. Nasa transcript naman yun eh. Kung sakasakali Wala man. po sa transcript. Wala din. Wala po kasing debate. With all due respect, wala pong debate nung nangyari. Noong ito po ay kinoconsider ng plenaryo. Kahit po sa committee level, Sir Angel, wala rin po kaming nakita na mismong debate tungkol dyan. Pero, yung nag-sponsor si Sir Angel, na nagpasok po nito, doon sa mismong final version, meron siyang 2 pahina na explanatory note. And therefore, sabi nga natin kahapon, ito po bang explanatory note na ito ay pwede namin gawing basihan kung paano namin i-interpret ang ibig sabihin ni none of the above. Nabasa nyo na yung explanatory note? Alam niyo po, ito po Sir Angel, kaya medyo komplikado. Ang nakalagay sa explanatory note, si mismong none of the above ay kandidato. Yun ang sabi niya. Number 2, na kung sakali daw po na ang nakuhang boto ni none of the above ay more than 50% nung votes cast doon sa posisyon na yan, halimbawa doon sa mismong parliamentary district, ay mag-special election, parang failure of election. Opo, pero kapag ka daw po si none of the above less than 50% ang nakuha, si second placer naman daw po ang makakaupo. Hindi po ba, Sir Angel, natatandaan nyo, nung isang mga 2 linggo na ang nakakalipas, ako'y na-interview nyo, sapagkat inabando na ng Korte Suprema yung second placer rule. Correct, oo. Kapag ikaw ay pinadisqualify o ikaw ay merong cancellation, hindi na uupo si second placer kung hindi succession. Paano po magkakaroon ng succession? Wala pa naman po nakakaupo. So, yan po yung isang malaking issue rin kung susundin namin yung nakalagay doon sa exploratory note na yon na nag-sponsor ng none of the above. Hindi, tsaka baka hindi nata nila na-factor in yung magiging cost ng re-election kung sakasakali, di ba? Sir Angel, ito pa ang tanong natin kahapon. Sige po, kunyari sundin natin yung explanation. Magkakaroon ng special election. Katanungan, sino po ang mga tatakbo sa special election? Yung po bang mga tumakbo na o yung open pa muli ng komisyon? Ang filing ng Certificate of Candidacy, wala po nakalagay naman. Sa ibang bansa may tinatawag silang run-off election. Ano po yung run-off election? Kung sakaling hindi makuha yung ganong klaseng boto, halimbawa yung first 2 man lang, sila na lang maglalaban sa special elections. Wala pong nakalagay na ganon. Lumalabas, parang mukhang magkakaroon kami ng opening muli ng filing ng candidacy at upang magkaroon ng special election. Naku, masalimuot nga yan, Chairman. Resolbahin na lang muna siguro nila. Mahabang usapan pa ito. In the meantime, na-recover nyo na yung bag nyo, di ba? Pera lang ang nawala? Opo, bukas daw po, Sir Angel, ay ibibigay sa atin ng ating Philippine National Police. Nagpapasalamat po talaga tayo sa mabilis na aksyon doon sa pagkawala nga po ng ating gamit. At kaya, yun po kasing nai-report ito sa kauna-unahan sa DCRH. Yung po kasing mga suspects, Sir Angel, mukhang pabalik-balik na sa kulungan, mukhang gano'n na lang lagi ang ginagawa. At hindi po na itutuloy yung mga kaso. Siguro nga pinagbibigyan na baka yung iba, foreigners pa ang nabibiktima. Umaalis na lang. Ako po napagbintangan akong sa laki ba naman ng mata kong ito, Sir Angel, Chinese. Hindi, maputi kasi kayo. Pero Chairman, magkano ba talagang laman nun? Sabi sa report, 300,000. Sabi niyo, 12,000. 12,000 lang po yung staff ko lang po kasi ang nagsulat doon sa mismo. Ayun. Kaya hindi po ako dahil ako po yung naiwan doon sa restaurant at talagang ako'y nagbuntang doon sa pangyayaring yun. So 12,000 lang hindi 300. Kasi po galing, papunta po kami sa hearing nag-hearing po kasi kami tungkol sa anti-political dynasty dyan po sa ating Senado. Okay. Chairman, maraming salamat sa paglilinaw ha. Kasi baka mag-abono pa yun. Salamat.
Ingat po, Chairman. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank you. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Maganda umaga, Pilipinas! Naalala ko tuloy yung nandukot ng wallet ng kapatid ko eh. Ganun naman na sa'yo. 5,000 na naman eh. Hinanting ngayon ng mga pulis yung nandukot. Tanya. Ito yung wallet? Gano'n naman? Magkano naman yan? Sabi naman nandukot, 5,000. Loko ka ha? 10,000 yan. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong Kapuluan, 27 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, 34 na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Muli magandang umaga po sa mga crew ng Philippine Airlines, PR507, yung mga pabiyaheng Singapore ha. Sina Ma'am Evelyn Cruz, Bong Dolor, Maika Makaraeg, Shiba Shapi, Eder Mangubat at April Tubalia. Yan ha. Sila ho yung masisipag at mababait na crew ng PR507 ng Philippine Airlines papunta po ng Singapore. Good morning. Ayan ha. Baka naman kayo magpapasalubong kayo ng tsokolate pagbalik nyo ng Pilipinas. Huwag na ho yung mga imported na tsokolate ha. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya nagpo-produce sila ngayon ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Hetentan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya bago kayo bumalik ng Pilipinas, magpadala na kagad ng message sa tangerinechocolate.ph o dili kaya mag-order na sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na ang raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi po ni Dr. Helentan, tangkilikin natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Dr. Paz Corrales, dating DOH NCR Director, at kay Professor Elizar Casilag, dating Pangulo naman ng Philippine Federation of Association of Private School Administrators o PAPSA. Ayan, nagdiriwang ho sila ng kanilang birthday ngayon. Ang dalawa po naman sa mga poging miyembro ng Class Mapitagan ng PMA, ha? Si General Ager Ontog at si General Bobby Ramos ay kapwa nagdiriwang din po ng kanilang birthday ngayon, ha? Boss Ager, happy birthday. Gayon din kay Boss Bobby Ramos, happy birthday, ha? Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Congador Plato, ha? Kumusta yung ating kawianan dyan sa Bulacan, ha? Magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping. Si Justice Energito, abala ito dahil sa marami ho siyang mga bisita galing sa Australia, ha? Justice Max De Leon ng Court of Appeals, good morning. At sa mga maestrado ho natin ng Korte Suprema, Justice Raul Villanueva, Chief Justice Alex Gasmundo, at sa mga suki ho natin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Sangandaang Market sa Caloocan si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuijel. Maulang umaga ngayong oras na ito. Pero yung mga namamalingke, hindi mo maawat dahil kapag bibili sila ng manok, mas bumaba pa ng 10 piso Kuijel, nasa 220 yung presyo ngayon ng manok ito sa Sangandaang Market sa Caloocan. Meron din silang kabayo. Twice a week pala ito, itong pagbebenta ng kabayo. Mabibili mo ito ng 450 bawat kilo. Bagong kata ito, habang itong baka nasa 450. Pero yung baboy naman, 10 piso naman ang itinaas. At hindi kasi pare-parehas yung bentahan. May nagbaba ng 10, may nagtaas ng 10. Iba-iba ko in jail, pero nasa 10 naglalaro lang yan. Depende sa supply daw ng kanilang paninda. Kung gusto mong makakabura, yung processed na baboy, merong 280 hanggang 300. Yung pork chop, 370. Ang giniling, 360. Habang yung patahulihan at pataunahan, parehas lang presyo rito, 330 bawat kilo.
Mas mataas bagay sa foreign, yung liempo nasa 410 bawat kilo. Hindi naman nagbago ang presyo nitong kambing, nasa 500 pesos pa rin. Sa presyo naman ng gulay, ang presyo ng bangos, yung dagupan, mataas-taas pa rin ko yung gel dahil nasa 300 to 320. Yung maliliit na huling bulakan, nasa 280. Ang galunggong, nasa 300 to 320 pa rin. Ang yellow pin, nasa 200. Yung pusit, lumot, ito yung 300. Ang pusit kalawang, 270. Ang pangkalamaris naman ay 280. Ang tilapiyang Batangas, nasa 160. Pero kung gusto mo medyo mura-mura, yung tilapiyang Bulacan, nasa 120 pesos lang. Ang bisugo, mataas pa rin presyo, nasa 300. Lapu-lapu, 280 hanggang 300. Yung salay-salay, 240. Sa presyo naman ng gulay, ang palaya, dati ay 120 hanggang 150 yung bawat kilo. Ang kalabasa, nasa 70 pesos pa rin mataas. Kamatis, 50, may 60. At ang pinakamagandang klase rito ay 80 pesos. Ang labanos, 200. Ang talong, 160. Luya, 200. Ang sibuyas, 160. 160 rin ang bawang, habang 50 to 60 yung sayote. 180 ang repolyo, ang carrots, 180. Pechay Bagyo, 180. Yung Tagalog naman ay 100 pesos bawat kilo. Yung siling labuyo, mataas pa rin. Nasa 600 at 350 ang panigang. Abang yung mga dahon-dahon, bumaba na rin. Balik na sa 10 pesos per tali. Yung dahon. Abang ang dahon ng siling. Metal foods, ang tawag niyan. Oh, metal foods, metal boss ng kalabasa, metal boss ng kangkong, metal foods. Balik na sa dati ko, Angel. Nakaraan, itong dahon na sili, 400 yung isang taling malaki. Ngayon, ay umabot na ng 200 pesos bawat tali. Ibig sabihin, yung mga nakalbo ng panahon ng bagyo ay lumabong na uli. Kaya may napipitas na yung ating mga kababayan. Ang broccoli, 300. Ang sili bako pa, yung bell pepper, ito medyo mataas-taas pa dahil apektado pa rin. Nasa 330 hanggang 360 bawat kilo. Ang presyo ng bigas ko, Angel, nasa 32 yung pinakamura, pinakamahal 70 hanggang 80. At malaki naman ay nasa 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ko, Angel, ang price monitoring report mula pa rin dito sa Sangandan Market sa Caloocan. RS23, Edwin Duque, nagulat sa Disa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! 41, makalipas ang alas 5 na umaga. Oy, nananakit ba inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles ba kayo? Humihina na bang kalamnan? Epekto yan ang pagtanda as we age. Ika nga, ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin po ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 541. America, we are back. What's up, TikTok? Lupit, ano ha? Layo ng naturang hakbang na maabot ng Administrasyong Trump ang mga mas batang audience at ipalaganap ang mensahe ng Pangulo sa pamamagitan ng modernong plataforma. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, nakatuon ang Administrasyong Trump sa pakikipag-ugnayan sa publiko sa pamamagitan ng iba't ibang platforms. Matatandang opisyal na pinagmawal sa Estados Unidos noong January 19, 2025 ang paggamit ng TikTok alinsunod sa Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act o PACAPA. PAFACA. Ayan. Na nilagdaan ni Pangulong Joe Biden noong April 24, 2024. Bago ito, January 18, 2025, ilang oras bago ang nakdagdang pagbabawal, pansamantalang isinara ng TikTok ang kanilang serbisyo sa US at inalis ito mula sa mga App Store.
Ganyan noong January 20, 2025 sa unang araw ng panunungkulan ni President Trump, isang executive order ang kanyang nilagdaan na nagpapaliban sa TikTok ban ng 75 days upang bigyan daan ang posibleng pagbenta ng TikTok sa mga American investor. Maganda umaga, Pilipinas! Maritime sale ng Pilipinas, Australia at Canada sa West Philippine Sea hindi paghahanda kontra China. Ay naputol si Ignal Parosa. Dako muna tayo sa report ni Boy Gonzales. Isko Moreno, si Mayor Isko, ibinalik ang polisiya, health certificate sa Maynila, balido ng 1 taon. Detalye mula kay Boy Gonzales, R29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Balido na ng 1 taon mula sa araw ng pagkakaiso ang mga health certificate sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, inaproba ng Manila City Local Health Board ang pagbabago. Isang araw matapos makipagpulong ang alkalde sa 110 fast food managers sa City Hall. Sa nabanggit na pagpulong, iniayon ng mga manager ang kanilang hinaing kaugnay ng lumang sistema at agad na mga nagpatupad ng aksyon ng alkalde. Pinalitan ng bagong polisiya ang dating sistema kung sa lahat na health certificate ay otomatikong magtatapos tuwing December 31 ng taon ng pagkaka-issue. Kapag inisyo ito ka ng health certificate at ito ay valido ng 1 taon, anuman ang buwan na mo ito nakuha at hindi na ito ma-expire ng December 31. Ayon sa alkalde, makatutulong ang reforma upang maging mas maayos ang mga transaksyon kaugnay ng kalusugan at negosyo habang nababawasan ng hindi kailangang gastos at abala ng mga manggagawa at negosyante. Ito si Boy Gonzales para sa Rizales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, balikan natin si Ignal Parosa, Ignal, RH52. Kuya Angel, nakahabol na ang Canadian World Championsville, Quebec sa umarangkada ng maritime sale ang Pinas Australia patungo sa West Philippine Sea. Bahagi rin ito ang exercise alon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force. Nasa unang pagkakataon na nagtampok ng military drill sa dagat kasama ang ibang nasyon na kahapon nagsagawa ng coordinated formation ng mga barkong pandigman ng 3 bansa. Sa timog kanluran ng Lupang Island sa Mindoro, target pa rin ng mga itong magsanay sa iba't ibang sea drills hanggang sa Agosto 29. Ayon sa AFP, pagpapakita ito ng suporta ng mga kaalyado sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Iginit naman ni Colonel Dennis Hernandez, Executive Agent na exercise alon, na hindi ito paghahanda laban sa China o sa kahit anong bansa hanggang bago sumama ng Canada. Walang na-monitor na presensya ng People's Liberation Army sa area. Tampok sa maritime drills na exercise alon ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy at HMAS Brisbane ng ADF. Del Parosa ang uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ignal. Samantala, Department of Energy, may kasunduan pinasok sa 5 electric cooperative upang ilawan ang mahigit 1,400 na kabahayan sa malalayong lugar. Libre ba yan? Alamin natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Lumagda ang Department of Energy at 5 electric cooperative ng isang kasunduan para mabigyan ng kuryente ang mahigit 1,400 na mga kabahayan sa mga malalayo at mga liblib na lugar. Sa ilalim ito ng DOE Locally Funded Project Total Electrification Program para sa fiscal year 2025. Sa initial batch, igugulong ang proyekto sa mga barangay, sitio at mga kabahayang wala pang kuryente o kulang ang serbisyo, lalo na sa mga liblib at malalayong lugar na hindi daw konektado sa grid. Sasakalawin ng proyekto ang 1,472 kabahayan na may 172.8 milyong pisong pondo gamit ang kombinasyon ng on-grid connection at microgrid solution. Kasama ng DOE na pumasok sa nabanggit na kasunduan ang Aklan Electric Cooperative Incorporated, Aurora Electric Cooperative Incorporated, La Union Electric Cooperative Incorporated, Quezon 2 Electric Cooperative Incorporated at ang Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated. Idiniin ni Energy Secretary Sharon Garin ang matibay na paninindigan ng gobyerno na makamit ang 100% household electrification alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Mahigit naman sa 60% ng illegal na online gambling platforms ang nag-ooperate pa rin sa bansa.
Ibinunyag ito ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na karamihan sa mga ito ay pinatatakbo ng mga dayuhan mula Russia, Dubai, Cambodia at Singapore. Ayon kay Tenco, sa ngayon, nasa 70 gambling operators pa lamang ang otorisadong mag-operate sa Pilipinas. Ang nakalulungkot man sabihin, wala pa pong 40% or 40% ang legal online gaming dito po sa Pilipinas at mahigit po 60% ang illegal pa sa pangkasalukuyan. Ang mga illegal na site na ito ay hindi po nag-ooperate dito sa ating bansa, kung hindi, ito po ay mga dayuhang tinatarget ang mga customer na Pilipino. Bagamat aminado si Tenco na malaking hamon ang pagsugpo sa illegal online gambling, tiniyak naman ito na patuloy ang pakikiugnay ng PAGCOR sa Department of Information and Communication and Technology, ang NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Samantala, sinabi naman ni Tenco na bumagsak ng 50% ang online gaming transaction matapos obligahin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang e-payment platforms na mag-unlink na sa mga gambling sites. Sinermo na ni Senators Bongo at Erwin Tulfo ang ilang relevant agencies na nagpapatakbo ng One-Stop Shop Medical Assistance Office o yung mga malasakit center dahil sa pati ito na pupolitika na. Ito ay matapos mabunyag sa public hearing ng Senate Committee on Health na kulang-kulang ng personnel ang ilang malasakit center sa bansa. Ang kina Tulfo at Go, hindi dapat maantalang operasyon ng malasakit center alinsunod sa batas kahit pa magpalit-palit ang administrasyon. Banat ni Senator Tulfo, hindi dapat pailalin ang pagiging sip-sip sa kasalukuyang administrasyon. Sinabi pa ng Senador, mabuti na lamang at mabait ang chairman ng komite. Ayon naman kay Senator Go, kinikilalang ama ng malasakit centers, may panahon ding dapat hindi maging mabait, lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng taong bayan. Itong malasakit, hindi ito gawa-gawa lang. Batas po ito. This is a law. So, ibig sabihin po, kahit magpalit-palit ng administrasyon, dapat ho ay tuloy-tuloy ang serbisyo. It does not matter. 10 years, 20 years, 50 years, batas po ito unless i-dismiss natin ang batas ito, ibasura ito, or we amend. This is a law. Hindi po pwedeng sabihin ninyo, konti lang ang tao namin. Nung nakarang administrasyon, ang sipag-sipag ninyo, nandiyan, kompleto kayo. Ngayon, iba ng administrasyon. It's the same thing. This is same government. Yan ang problema sa atin sa gobyerno. Dahil inimplement ang ibang administrasyon, dahil ibang administrasyon na hindi napapansinin. Kayo lang nasa isip ninyo. Nakarang administrasyon, tapos na. Bawasan po natin pagsisip-sip. Mabait lang po itong ating chairman, pero sa akin po, hindi po iobra yan. Isa puso niyo po at isa isip yung mga pasyenteng nag-aantay ng tulong na pera po ng taong bayan yan. Bakit hindi kayo mag-hire ng plantilla personnel? Maraming Pilipino ang gustong magtrabaho, walang trabaho, and I'm sure maraming Pilipino naman po ang qualified. Mabait tayo pero meron rin panahon na kailangan rin natin na na hindi maging mabait para ipaglaban po ang karapatan ng bawat Pilipino. Siyam na pong regular na posisyon para naman sa disaster response team ng DSWD inaprobahan ng DBM. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nakakuha ang Department of Social Welfare and Development ng pag-aproba ng Department of Budget and Management para sa 10 na pong regular na posisyon para sa Disaster Response Management Group o DRMG ng ahensya. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang mga bagong regular na posisyon na ito ay titiyak sa mas pinalakas pang paghahanda at pagtugon sa mga sakuna ng ahensya. Ito ay dahil magkakaroon na aniya ng seguridad sa kanilang karapatan sa trabaho. Ang mga bagong posisyon na ito ay binubuo ng 43 regular na posisyon at isang contractual post para sa DRMB o Disaster Response and Management Bureau at 45 regular na posisyon at isang contractual position para sa National Resource Logistic Management Bureau. Ito ang mga posisyon sa DSWD na in charge sa paggawa o pagre-repack ng mga relief goods para sa iba't ibang sakuna sa buong bansa. Nagpasalamat naman
si Gatchalian kay DBM Secretary Amena Pangandaman dahil sa pag-aproba nito sa mga bagong plantilla personnel ng DSWD. Samantala, Kuya Angel, mahigit 30 minuto nang nakakaranas ng may kalakasang mga pag-ulan dito sa bahagi ng EDSA Kamuning, Scout Area, bahagi ng Quezon City o Quezon Avenue at ay iba pang mga lugar dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. 4 na minuto na lamang, ACES na umaga. Saban 2 minuto na lamang bago mag-ACES na umaga. Oy, magandang umaga dito sa Alro Construction and Development Corporation. Pag-aari pala ito ni Ramon Basil Gutierrez, tatay nitong one-rider congressman na si Rod Gutierrez. Nakadali din, 1.5 billion pesos na projects mula po nung sa DPWH noong 2024. Not million, billion, 1.5 billion. Itinuro naman ni Senator Ping Lacson si Oriental Mindoro First District Representative Arnan Panaligan na siyang nasa likod ng mga substandard na mga ghost flood control projects sa lalawigan. Sa kanyang privilege speech, sinabi ng senador, ibinida mismo ni Congressman Panaligan sa kanyang Facebook account ang inisyatiba ng naglalakihang flood control project na anyay Agila o aksyon ng gobyerno. Partikular na tinukoy ang 3.6 billion peso project sa bayan ng Nauhan at 807 million peso sa bayan ng Bako. Bahagi ng midterm accomplishments ng Panaligan mula June 30, 2022 hanggang December 31, 2023. Ibinunyag ni Senator Lacson na buhangin lamang ang laman ng dike at karamihan sa mga ito ay gumuho rin. Kabilang sa tinukoy na kontratista ng naturang government projects ay ang Silver Wolves Construction Corporation, Raymond Builders, ADSL Construction at ang Sunwest Construction Incorporated. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Agilas Baco, let us travel to Agilas Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the Congressman. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan. Pinakamas magandang flood control pagtatanim ng kawayan. Pero bukang ilan lang yata nag-iisip ng gano'n, ano ha? Ala kasing kikitain. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango pa rin po kay Ninoy Aquino. There is no greater nation on earth that our motherland, no greater than our motherland, no greater people than our own. Serve them with your heart, with all your might, and with all your strength. Hindi naman sinabi ni Ninoy na wag niyo naman silang pagnakawan, utang na loob. Maganda umaga, Pilipinas! 6:01 ang oras sa buong kapuluan.